kilong Yara. Ang gamit natin mga ka-agri, 8 kilong Yara Unique 16. Tapos 2 kilong Nitrabor. Nitrabor ng 2 kilong urea. Bali, imimix lang natin siya dito sa may drum. Nasa inyo kung kalahating drum lang mga ka-agri o isang buong drum. Walang manyon mga ka-agri, walang tatantyahan lang yung tubig doon kasi naka-vertigation tayo. Bali yung abono kasi na ginagamit natin, sumasama na dyan sa may tubig na pinandidilig, kaya tantya yung tubig doon, walang anang kaso yun mga ka-agri. Tapos yung urea isinasama na rin natin, hindi magkahiwalay. Pwede natin paghiwalayin pero para mabilis yung trabaho, pinagsasama na lang natin. Kasi pwede namang pagsamahin ng urea sa yung triple system. Bali ko na to mga ka-agri, pang 4 na abono na natin to sa may sili natin. Mamaya ipapakita ko mga ka-agri. Tapos makikita nyo naman, ayan, andito lang tayo. Dito lang tayo nakapokus sa may ko na to. Hayaan na natin yung pandyan, yung area na mag-drip ng sarili niya. Hayaan na lang natin siya na mag-drip ng sarili niya. Hindi na natin siya kailangan na punta-puntaan, ganyan. Hayaan na lang natin. Tapos pagkayaring magkabono, i-off na lang natin yung valve. Tapos okay na mga ka-agri. Ganun lang. Tapos ililipat natin sa kabilang area. Tapos pagkayari, ganun lang. Hindi siya mahirap mga ka-agri. Kaya subukan na ninyo yung ganitong sistema. Kasi alam nyo mga ka-agri, yung mga binablog ko, mga tanim ko lang yun. Kaya kon lang siya. Marami talaga akong ginagawa. Meron akong inaasikaso pa kasi yung siling panigang. Yung pakwan na binablog ko, nakikita nyo naman mga ka-agri, pakwan ko rin yun. Bali hindi naman sa akin yun, may mga kasama ako doon, pero yun, ako pa rin ang parang ako yung nagtuturo doon. Tapos kasama rin ako sa mga gumagawa syempre. Tapos ngayon meron pa tayong inaasikaso na yung tataniman natin ng sibuyas. Tapos may mga alaga rin ako mga ka-agri, may mga manok din ako na pinapakain pa. Kaya tignan nyo mga ka-agri, pagka ito pinatubigan ko pa to ng yung flooding, yung isang ganyan, matatagalan ako. Kukonsumo ako rito ng mga isang araw siguro mga ka-agri, pagka pinabunuhan ko to lahat. Kaya naman ang dali talaga, sobrang dali talaga, na malaki talaga yung matitipid nyo sa oras pa lang mga ka-agri. Ang laki na ng natitipid ko rito sa may ganitong sistema kasi hindi na ako nag-aabono ng sobrang tagal. Katunayan nga kanina mga ka-agri, nag-spray tayo ng pakwan, ng insecticide para sa pakwan. Pero pagkayari ng mag-spray, dito na ako. Mayayari ko na to ngayon mga ka-agri, mamaya-maya lang, mamaya hapon naman, pwede na ako magtulog-tulog dito para makapagbalag na rin tayo. Kahit ganun mga ka-agri, sobrang dami ng ginagawa, okay lang. Marami pa rin tayo. Hindi tayo na i-stress. Kasi sobrang dali lang ng ganitong system. Sa mga hindi nakapanood mga ka-agri ng setup na ganito, yung mga sa unang vlog ko, ayan o, merong battery dito nakakonect yung dalawang submersible pump na nag-inject dito sa natin, sa may irrigation natin. Siguro mga ka-agri, pag kumita tayo dito, pag nagrenta ulit ako ng lupa mga ka-agri, lahat ng area ko, lahat ng taniman ko, gagawin ko drip irrigation na lahat kasi nakikita ko kung gaano siya kaginawa. Ako mag-isa mga ka-agri, siguro kayang-kaya kong mag-manage ng yung ako na rin gagawa mga ka-agri, puwera lang yung mga
natin. Isipin nyo yun mga ka-agri, 2 hektarya. Siguro isang araw ko lang yun. 2 hektarya na yun. Sabihin na natin 2 araw. Hindi, kung naka-manual tayo, yung hindi tayo naka-drip irrigation, masasabi natin na imposible pa rin yun kung naka-manual tayo. Pero kung ganito, walang imposible mga ka-agri, talagang kayang-kaya niya. Subukan nyo mga ka-agri kahit sa may maliit na area lang. Siguro nasa 1,500 square meter o 2,000 square meter. Subukan nyo lang mga ka-agri. Kung may area kayong maluwang, subukan nyo yung maliit na lugar lang muna. Para na sa ganun, makuha nyo na yung mga advantage sa disadvantage kung hindi nyo napanood yung ibang video ko. Para na sa ganun, makita nyo na rin kung ano yung pagkakamali, kung yung ano yung dapat yung i-upgrade kapag nagluwang na kayo. Nagka buong area nyo, gagamitan nyo na ng drip. Isipin nyo mga ka-agri, imbis na timpa-timpa, mabigat na timpa yung dala-dala ninyo, ito. Ang dala nyo na lang ganito, hindi na yung ganito. Kalawa mga ka-agri, hindi nasasakit yung likod ninyo. Kakayuko na, magdidilig-dilig na ganyan. Andito na lang kayo mga ka-agri, nagre-relax. Kung may kubo rito mga ka-agri, mas maganda kung may kubo rito. Tapos kung may kubo kayo, nasa loob na lang kayo ng lilim talaga. Kung medyo kuwang kayo, medyo maselan kayo mga ka-agri, pwede kayo mag-farming. Ganito lang yung gagawin niyo, magpa-install kayo ng drip irrigation, tapos maglagay kayo ng kubo kung saan kayo magpe-fertilize, magpe-fertigation. Andun lang kayo sa may lilim mga ka-agri. Hindi na kayo pupunta sa may init, tapos hindi na kayo magpapakahirap na bubuhat-buhat ka ng ganyang timba. Saka kung sobrang busy nga kayo, hindi kayo mahihirapan. Kahit sobrang busy kayo, makukuha nyo pa rin na i-manage yung oras ninyo kasi nga sobrang dali lang. So yan, paubos na mga ka-agri. Patapos na, wala pa yata tayong 30 minutes na nag-aabono. So ito na mga ka-agri, natapos na tayo na mag-abono. Pinatay na natin yung makina. Pinapalamig lang natin para madaling sunungin mga ka-agri. Ito na siya. Ito na update mga ka-agri sa May Sultan. Ayan o. Yung gawin doon kayan mga ka-agri, medyo nahihinaan ako sa bulas niya. Ito. Maganda na mga ka-agri yung itsura ng Sultan natin. Saka ang Sultan mga ka-agri, malalapad ang dahon. Pumutok na rin yung bulaklak niya. Ito, ilang araw na lang to mga ka-agri, may bunga na. Mga 1 week siguro makikita na talaga yung bunga rito. Ang maganda rito mga ka-agri, halos nagsasabay-sabay yung pagputok ng bulaklak niya. Kaya malaki yung tsansa syempre na magsabay-sabay din yung harvest ng unang bunga. Dala-dalawa pa mga ka-agri sa may isang sa isang tangkay. Yan, puputok na yung kanya. Tingnan nyo mga ka-agri kung gaano kalusog yung halaman natin. Halos yung puno niya nagdadalawa pa. Yan. Yung kabilang ganun nagdadalawa. Ibig sabihin nun mga ka-agri, talagang malusog yung halaman natin pagka may mga nakikita kayong ganyan. Tapos ang dami niya rin ng sanga. Hindi na tayo magpo-pruning dito mga ka-agri, kahit marami ng sangang ganyan, okay lang yan. Yung dahon talagang malalapad.
Yan, yan nakikita nyo na blue na yan, mga kusib yan. Maganda na mga ka-agri. Kung napanood nyo yung unang video dito, maliliit pa to. Pero ngayon, tignan nyo, ang lalaki na. Talagang pupunta na rin siya sa stage na magbubunga na siya. Tapos yung sanga talagang makapal. Kapag yung sultan nyo mga ka-agri, hindi siya malusog. Kung makikita nyo, pagka hindi malusog ang sultan, etong mga side shoot niya, hindi siya nagtutuloy. Kung papansinin nyo mga ka-agri, sa mga nagsusultan na dati, etong side shoot na to hindi siya nagtutuloy. Kasi nga, pagka hindi malusog yung sultan natin, ang nagtutuloy lang siya dito lang sa taas na to. Yan, yung Y na yan, dyan lang na siya nagtutuloy. Wala na to, hindi to, may ganyan siyang lalabas pero ganyan lang siya, hanggang ganito lang siya kalaki. Hindi na siya lalaki, hindi na siya angat kapag hindi malusog. Pero kapag malusog mga ka-agri, nagtutuloy yung mga yan. May mga damo na naman tayo dito sa may kuwan natin, sa may daanan natin. Kailangan mag-spray na naman tayo ng herbicide. Medyo mahaba ito mga ka-agri. Tapos babalagan na rin natin para nakatayo siyang ganyan. Hindi siya nakatagilid, no? Nakaganyan siya. Kasi ang hangin dito mga ka-agri pag amihan. Ayan, ang hangin dito papunta rito pag ganyan. Kaya ang hawig ng tanim natin makapaganyan siya. Ang lalaki. Oh. May mga bulaklak na rin talaga. Update nga rin pala, i-update ko kayo mga ka-agri sa may in-spray natin na Pegasus. Napansin ko mga ka-agri sa may Pegasus, epektibo siya sa kulot. Tapos ang kagandahan niya pa, kuwan siya mga ka-agri sa kaya niyang paalisin, o hindi ko alam kung napapatay niya, kasi pag nag-spray ako ng Pegasus nawawala yung whitefly. Alam naman natin mga ka-agri na yung whitefly sobrang hirap din kontrolin yan kapag kayang whitefly ang kuwan natin. Kapag ka whitefly yung problema natin, tingnan nyo, kalulusog mga ka-agri. Ito ang pinakamaraming damo sa amin. Ito sa akin, dito sa area ko, ito yung pinakamaraming damo. Ang tawag namin dito malit. Maraming damong ganyan. Panglimang abono mga ka-agri, itong kuwan natin na to sa may sultan. Ito yung sultan mga ka-agri, malusog. Ayun dun yung atsal natin na yung smooth kayan ng Kaneko. Medyo maliliit siya pero malusog din mga ka-agri, kaya lang hindi siya ganito ka taas, hindi siya ganito katatangkad. Yan. Update mga ka-agri sa may sili natin. Mag-comment na lang kayo mga ka-agri kung may mga tanong kayo tungkol sa sultan, tapos sa lalong-lalo na mga ka-agri sa drip irrigation system. Ayan, ito na siya. Siguro 1 week na lang mga ka-agri, marami na tayo makikita bunga dito. So ayun mga ka-agri, maraming salamat.